Lahat tayo ay may nabuong larawan sa ating isipan sa gusto nating pamumuhay. Mga pangarap na ipinagdarasal natin na maganap balang araw. Para kay Judy, ang larawan ng magandang kinabukasan ay mabigyan niya ng maayos na buhay ang kanyang pamilya. Ngunit tila kandilang nauupos na ang ilaw ng tahanan na si Judy dahil sa sinapit ng kanyang asawa. Ang asawa ko, truck driver, na naaksidente siya, nabangga siya, na-fracture yung balikat niya so hindi niya kailangan magtrabaho. Ginampanan ko yung pagiging truck driver kahit mahirap gawa. Trabaho ng lalaki, babae ako, pero ginampanan ko yun. Tuluyan na nga bang masisira ang masayang buhay ng pamilya? Sa isang iglap, anumang alaala, mga pangarap at seguridad na pinangahawakan nila ay dahang-dahang nawawala. Mahirap kasi wala kang maasahan. Yung pang-araw-araw, yung pagkain nyo, hindi mo alam kung saan mo kukunin. May time minsan na wala kaming maipakain sa mga anak ko. Minsan nagtatanong ako na parang hindi ko na kaya. Parang bumibigay na ako. Lord, may ibibigay kang mas magandang trabaho para sa akin. Sa totoo lang, nakapag-isip ako ng hindi maganda na yung bang alam mo ba yung sarili mong diskarte na ay kaya ko to. Kaya kong gawin to, madiskarte ako eh. Kaya kong gawin to kasi magaling ako. Pero dumating yung time na hindi mo pala kaya. Kaya nung time na mga trials na yun, sinuko ko talaga sa Panginoon kasi sabi ko, hindi ko na kaya eh. Ang hirap harapin yung problema na hindi mo kayang lutasin na tanging ang Panginoon lang ang makakatulong sa'yo. Inakala ni Judy na wala ng pag-asang umangat muli ang kanilang pamilya. Ngunit hindi naging bingi ang Diyos sa kanila. Sa hindi inaasahang pangyayari, ang matagal nang inaasam at pinagdarasal sa Diyos na permanenteng trabaho ay binigay na. Naging instrumento si Joy Escobar para makamit ni Judy ang kanyang pangarap. Dumalo ako sa isang anniversary. May nakilala akong si Sister Joyce na isang businesswoman. Hindi ko akalain na yun na palang gagamitin ng Panginoon para magkaroon ako ng trabaho. Na galing sa walang trabaho, magkakaroon ka ng trabaho. Hindi ko alam, pero yung kapamaraanan ng Diyos hinala. Hindi ko akalain na pagkatapos ng 2 araw, tatawagan niya ako para mag-report sa office niya. Alam ko ito na yung katugunan niya sa panalangin ko na magkaroon ako ng trabaho. At hindi lang trabaho, kundi permanenteng trabaho. Nagkaroon ako ng heart na talagang bigyan siya ng work. Tinats ako ni God para mabigay yung trabaho na kailangan niya. Tuwa si Judy dahil hindi niya akalaing ganun kabilis mag-action si God. Dahil sa pagtitiwala ni Judy sa Diyos, nagbago ang sitwasyon nila sa buhay. Sa mga kagaya ko na nahihirapan sa buhay, magtiwala sa Panginoon. Huwag kayong mawala ng pag-asa kasi ang pag-asa natin nasa Panginoon. Tayo nawawala ng pag-asa pero lagi nating tandaan, tutugon ang Panginoon sa lahat ng pangangailangan natin.